Hindi kailangang patunayan ng korte na ang pera ay galing sa krimen o galing ito sa nakaw. Sapat nang mapatunayan na nagsisinungaling ka sa iyong salin para ka matanggal sa pwesto. Ngayon pong episode na to, ang kwento po natin ay tungkol kay VP Sara, tungkol sa SALN at ang Anti-Money Laundering Council. At ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 22, 2026. Ito po ang petsa na nagkaroon po ng isa sa pinakamalaking usaping legal sa kasaysayan ng ating bansa. Isipin po ninyo na isa itong detective story kung saan ang mga ebidensya ay hindi mga baril o fingerprints, kundi mga numero at papel. Dito, bubusisiin natin yung sinumpaang dokumento na kung tawagin natin ay SALN. Dito natin sisimulan yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni Vice Presidente. Sa ilalim po kasi ng ating batas, ito pong SALN na hindi lang basta papel. Ito po ay isang sinumpaang pangako. Kapag pinirmahan ito ng isang opisyal, sinasabi niya na sa taong bayan na ito lang ang yaman ko. Wala na akong itinatagong ipapa. So yun yung nagiging basihan kung gaano kayaman, gaano kadami ang pera ng isang taong pumasok sa pamahalaan at naging empleyado o naging opisyal ng ating gobyerno. Ngayon, mula noong 2019 hanggang 2024, ang sinabmit po kasing SALN ni Vice President Sara Duterte ay may isang kakaibang detalye na nakakuha ng atensyon ng mga mambabatas. Ito po yung zero cash on hand. Biruin nyo sa loob ng 6 na taon. Idiniklara po ni Vice Presidente na wala siyang kahit pisong pera sa bangko o sa bulsa man lamang na personal niyang pag-aari. Ang kanyang net worth nananatili sa humigit kumulang na 88.51 million pesos na karamihan pa ay mga ari-arian o mga lupain, no, na nakarehistro sa kanyang pangalan. Parang mahirap paniwalaan, di ba, no? Na wala kang cash on hand kahit sa wallet mo, sa pitaka mo, sa bulsa mo, kahit piso wala. So, makukuha talaga ang atensyon ng mga mambabatas at yung mga nag-iimbestiga tungkol dito sa SALN niya. Okay, dito pumasok tuloy yung silent witness dito sa investigation sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ang tinutukoy nating silent witness dito yung Anti-Money Laundering Council. No? Siya yung pumasok ng silent witness. Alam niyo po, itong Anti-Money Laundering Council, ito po yung mata ng gobyerno pagdating sa loob ng mga bangko. Wala siyang kinikilingan. Nakikita lang niya ang pasok at labas ng pera, no, sa bangko ng isang public official or isang public employee. So, yan yung mata. Naninilip yan palagi, no, sa loob ng mga bangko. At pinagmamasdan ng mga transaksyon, pagpasok at paglabas ng pera ng mga government officials and employees. Okay, so sa gitna ng impeachment hearing, dito naglabas ang Anti-Money Laundering Council ng isang pasabog na ulat. Ayon po sa kanilang financial forensics, mayroong mahigit na 2.87 billion na pumasok sa mga accounts, no, mga accounts na nakapangalan kay Vice President Sara at sa kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Okay, so dito nagkaroon ng duda tuloy, no, sa nakuhang report ng ating mga opisyales diyan sa Anti-Money Laundering Council. Meron kasing 33 suspicious transaction reports. 33 suspicious transaction reports. Sa lingwahe po ng bangko, ang suspicious ay hindi tugma sa profile o trabaho ng may-ari ng account. Okay? So, nagkaroon tuloy ng class, no, ng dalawang katotohanan. Dito nagkakaroon ng tensyon. Isipin nyo ang isang timbangan. Sa kaliwa, ang sabi ni VP Sara sa kanyang SALN, wala po akong cash, kahit 5. Okay? Pero pag tinignan mo yung kanyang kanan, ang sabi ng bank records, according to the report ng Anti-Money Laundering Council, may bilyon-bilyong pisong dumadaloy sa accounts niya. So, hindi tuloy nagtutugma yung dalawa. Isang wala at isang meron. Para sabungan, no? Sa wala, sa meron. So, pag ganyan ang sitwasyon na yung SALN, no cash on hand, yung bank account mo, bilyon-bilyon ng laman, ay nako, problema yan. Kung ikaw kasi ay isang opisyal at may pumasok na pera sa account mo, dapat lumilitaw yan doon sa SALN mo bilang asset. Kung iyo yung pera.
O kaya liability, dideklara mong liability yan kung inutang mo yung pera. So asset kung iyo yung pera o liability kung inutang mo yung pera. Pero dapat nakadeklara yun doon sa iyong SALN. Kung wala ito sa parehong kategorya, ang tawag ng batas dyan ay omission. Omission, okay? At sa kaso ng mataas na opisyal, ang sadyang pagtatago ng ganitong kalaking halaga ay itinuturing na betrayal of public trust. Yan, ako. Impeachable official yan. Ground yan, no? Para ma-impeach ang isang impeachable official. Betrayal of public trust. Okay, so itong kaso na to ni Vice President Sara Duterte ay para itong ghost, no, ni Chief Justice Corona, yung namayapang Chief Justice ng Korte Suprema. So naalala niyo si Chief Justice Renato Corona, siya yung noong 2012 ay napatalsik siya dahil lang sa hindi niya paglalagay ng kanyang dollar account sa SALN. So may mali sa pagsusumiti niya ng SALN. So ganito kaimportante ang SALN sa bawat empleyado at opisyal ng ating pamahalaan. So sa lecture na ito, dapat nating matutunan ang Corona President, no? Hindi kailangang patunayan ng korte na ang pera ay galing sa krimen o galing ito sa nakaw. Sapat nang mapatunayan na nagsisinungaling ka sa iyong SALN para ka matanggal sa pwesto. Ito yung multong humahabol ngayon o kinakaharap ni Vice President Sara Duterte ngayon. Ang depensang joint account, no? Joint account niya to ng asawa mo ay mahina po yan. Dahil obligasyon ng asawa na ideklara na rin ang yaman ng kanyang kabiyak sa ilalim po ng batas. So, uulitin ko, napakalaking problema to sa parte ng Vice Presidente kung paano niya didepensahan ng mga aligasyon ng mga testigo, yung Anti-Money Laundering Council, si Trillanes, at ang iba pang mga tumitistigo dyan sa investigation sa Kongreso. Ngayon, ang forensic truth, tingnan natin to. Tandaan po natin, ang katagang ginamit sa Kamara. Forensic truth. Ang alam ko, nagbanggit nito si Congresswoman Luis Troy, yung chairperson ng committee, di ba, na nag-iimbestiga. Ngayon, ang politika po ay madalas na tungkol sa paramihan ng supporters o ingay sa social media, pero sa isang impeachment trial na nakabase sa AMLC report o Anti-Money Laundering Council report, ang ingay ay nawawala. Ang natitira na lamang ay ang cold, hard facts. Kung hindi maipaliwanag o hindi maipapaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung bakit zero ang nasa kanyang SALN habang bilyon naman ang nasa bangko, ang mga numerong ito mismo ang posibleng maging mitya ng kanyang pagkakatanggal sa gobyerno.